Unang araw ng Hunyo. Naging masaya ako sa kakatapos lamang na alay ni Ignacio Summer Program. Dahil bukod sa marami ako nakilala, naranasan, at natutunan, graduate pa ako ng may Subject Excellence Award sa Math. Marahil bunga ito ng nakasanayan kong pagpupursigi sa pag-aaral mula noong first year high school. 2 taon na rin yun. Nga pala, noong araw na yun din ang unang Lunes ng Hunyo, unang araw ng pasukan. Pagpasok ko sa bagong klase, hindi na ako nanibagong makakita ng upuang may mesa, blackboard, chalk, whiteboard marker, eraser, notebook, ballpen, lapis, papel, at iba pang mga pamilyar na bagay na araw-araw ko nakikita sa loob ng 2 buwan na nakalipas habang nag-aaral ako sa loob ng Ateneo. Ang nag-aalab na kagustuhan pa rin sa pag-aaral ang nagpanatiling gising sa akin sa bawat araw ng klase mula na magpasukan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, tila ba lumalamig ang paligid. Napapansin kong nakakatulog na ako sa klase at hindi na nakakagawa ng mga takdang aralin. Nagtuloy-tuloy ito hanggang sa matapos ang unang markahan. Kasabay ng pagsabi ng araw ng kuhanan ng card, isang sulat ang aking natanggap. Tuluyan nang namatay ang apoy. Kinagabihan, matapos ang kuhanan ng card, kinausap ako ng aking ina. Sa loob ng kwarto, pinag-usapan namin kung ano ang naging problema ko. Noong mga oras na yun, habang nag-uusap kami, isang pamilyar na eksena ang sumagi sa aking isipan. Naalala ko, sa loob mismo ng kwartong iyon, kung saan namin pinag-uusapan ang mga bagsak kong marka. Mahigit 10 taon na ang nakalipas mula noong maging unang classroom ko ang kwartong iyon. Doon ako matyagang tinuruan ng aking ina nang sa gayon ay handa ako sa pag-aaral. Samantalang noon ding mga panahong iyon, abala ang aking ama sa pagtatrabaho para sa pag-aaral ko. Naalala ko rin kung gaanong katyaga akong tinuturuan ng aking ina gabi-gabi bago ang bawat pagsusulit. Tumagal yun hanggang sa matapos ako ng 3 baitang. Mula noon, kahit hindi na niya ako tinuturuan sa mga aralin, patuloy pa rin sila ng aking ama sa paggabay sa akin hanggang sa makatapos ako ng elementarya. Ilang oras na ang nakaraan mula nang matapos ang pag-uusap namin ni mama nang bumalik ang isip ko sa realidad. Noong mga oras na yon, nagsusumamo ang aking kalooban. Umaasang hindi pa uli ang lahat para tumayong muli sa pagkakadapa. Umaasa rin akong hindi pa uli ang lahat para muling masuklian ang pagmamahal at tiwalang ibinigay sa akin ng aking mga magulang at ng mga taong tumulong sa aking pag-aaral. Matapos ang halos 3 buwan ng pagbangon, hawak lamang ang pag-asa na muling mabuhay ang apoy. Lumabas na ang resulta ng 2nd markahan. Sa tulong ng aking mga magulang at ng mga taong hindi nawala ng tiwala sa akin, muling nabuhay ang apoy. Hanggang ngayon, hawak ko pa rin ang panibagong pag-asa na umusbong 3 taon na ang nakalilipas. Ang pag-asang makatulong sa pagpapanatiling maliwanag ng mundo.